3, 2, 1, go. Chord lang. Yun lang. Okay. Pwede, wait lang. Pwede ulitin yung sagot ko. Oh my God, nakakaya. Anyway, kakasal na tayo. Hi! Hi, I'm Albert. I'm Hesla. And we're getting married. Yay! We're getting married. 4 years na kaming in a relationship. Yeah, but 2 years courtship. We first met sa block namin, section 3AR6. Ayun, blockmates kami hanggang 5th year. Siyempre, nung 3rd year college sa class, doon siya nakaupo sa may podium area eh. So, mag-separate, sobrang magkalayo kami sa seating arrangement sa classroom. Doon kami first nag-meet. Then, sa carpool na later on. Then, after sa classroom, naging close na kami sa ano. Sa Carpool. Yeah. Yeah. Kay NJ, hi. Hi, NJ. Shoutout ko lang si NJ. NJ, Jeb, Yula, Alden. Lahat ng carpool dyan. First impression ko kay Albert, masipag, sobrang sipag. Mysterious type. Kasi before, siya, pagkatas ng class, siya yung isa sa mga unang taong uuwi agad sa dorm. Kasi hindi siya masyadong nakikipag-interact. Ang group lang niya talaga sila, Bea, sila Haniel, ganun. Ayun, sobrang sipag niya, lahat ng prof namin. Halos lahat is gusto siyang student. Tahimik. Tapos, ayun ko, baka nawi-weirdoan siya sa akin kasi sobrang tahimik ko nung first weeks nung bagong reshuffle yung block. Wala masyadong friends eh. Uy, hindi yan yung first impression ko sa'yo. Napaka-scripted naman ako. Uy. Hindi talaga! Yung first impression ko sa'yo, mysterious type, na tahimik, tapos masipag, like role model student. Wow. Tsaka cute na rin. Wow. Lagi sinasabi ni Hes, siya daw yung nauna. Ako naman lagi ko rin sinasabi ako nauna nagka-crush sa kanya. Or ako yung naunang na-typean siya. Pero feeling ko sabay eh. I mean, it's a process. Wow, it's a process. Feeling ko ako yung unang na-fall. Ako. For sure. Ewan ko, ideal type ko yung basta mabait. Tsaka yun nga, very parang mysterious siya. Parang gusto mo pa siyang makilala. Tapos, very masipag and ideal. Ganun. Ideal type. Tsaka sobrang bango niya kasi. Nung college. Feeling ko sabay. Feeling ko hindi. Oh. Ako kaya feeling ko sabay kasi hindi naman siya love at first sight. So, Oo. di ba? I mean, I think na-develop lang siya dahil lagi tayong magkasama, we talk a lot. Pero feeling ko pa rin yun. So, tingin mo sinong nauna? Ako. Oh. Oo, like before mo pa ako, yung makausap. Yeah. Parang ako pa rin. Kasi, meron kami nun, parang free kaming magmili ng seating arrangement for planning. Talagang pinili ko na umupo sa harap niya. Ako yung parang make ng first move. Trinay ko rin siyang i-reach out through chat. But in a friendly way naman. Nung di niya pa kinikwento, feeling ko ako yung nag-first move. Lagi ako sumasama sa kanila nung barkada niya eh. Pag nagdi-dinner, pag gumagawa ng plates, lagi ako nakiki-join kahit ako lang yung lalaki dun sa group. And I try my best nun na matulungan din sila sa plates. And syempre, pa-impress, ganun. Feeling ko ako. Pero nung nagkwento ka na sa akin nung tayo, tsaka ko lang na-realize na, ay oo nga. Yeah. Feeling ko hindi lang ako marunong mag-take ng hint. Riz. Wow. Ayun, yung mga simpleng usap sa'yo, like, uy Bert, kamusta ka? Bakit Albert pangalan mo? Mga ganun. Di ba? Naalala mo, nag-joke ako sa'yo, uy Bert, gising na, dyan na si ma'am. Tapos, uy Albert, gising na, dito na yung dream girl mo. Wow. Naalala mo yun? Planning Ay, class. diba? Sa likod mo ako. Hindi mo nakalata? No. Wow. Ewan baka sobrang dense pa. Ewan ko. Ako, kasi lagi naman akong galit. Medyo, parang hindi ko yata siya mahagilap. Or maybe 4 pa nun. Pero I feel like it's me. Kasi si Bert masyadong mabait. Ako, mas maikli patience ko eh.
Well, nung college, sobrang maliliit na bagay lang yung, like yung simpleng hindi siya nagre-reply. Especially kapag important situations na need ko ng response. Ano yung Nagalit. pinag-away mo? And then yung first na nainis pala ako sa'yo, yung tinanong kita anong scale yung gagamitin sa scale model. Oh my God! Oo nga, ikaw yung unang nagalit. Tapos bibo-bibo pa ako sa, what is to 50? Binigay niya sa akin maling scale. So Oo. pumasok ako sa design class. Ako yung may pinakamalaking scale model. Kami rin So, naman, dalawa tayo. okay. Kasi nga ako nagsabi. Nainis ako kasi kailangan ko i-redo yung buong scale model. Yun yung skywalk. Wala lang, tapos kabang-kaba ako nun kasi baka end na ng friendship namin. Wow. Pero hindi naman. Di naman ganun kababaw si Bert. At least, di ba, may malaki kang scale model sa bahay. Si Hesla, sa love letter niya sa akin nung Paskuhan nun, pero hindi kami nagpunta masyado sa Paskuhan. Nag-date, kumain, umupo-upo sandali. Tapos sinagabot siya sa akin ng love letter. Tapos dun sa love letter, nag-I love you siya. 5 pages yun. Dahil, Feeling ko, ako pa rin. Ewan ko, feeling ko ako lang lagi yung first move, first ganyan, first ganito. Feeling ko lang, mas may courage ako to say what I feel. Si Albert kasi shy type. ikaw. Oo, tama. Sabi na ako nga. Doon Bakit? sa love letter. Hindi ba personal? Sa love letter, doon ka nag-confess. Tapos nakalagay doon, ILY. Look! Kilig naman. And nung summer term nung third year, may times kasi na parang naisip ko na siya palagi. So, feeling ko yun na yung start nun. Lagi ko na siya naiisip, tapos feeling ko crush ko na siya, or type ko na siya, gano'n. Sabi niya, ang kwento niya sa akin, na-realize niya na like niya ako nung binaba kami hindi ko maalala kung si NJ nagbaba sa amin or nag-FX kami sabay. Tapos umuulan daw nun. Tapos wala daw akong payong. Tapos parang siya, parang may something daw within. Yun yung kwento niya sa akin. Na-realize ko na type na kita nung summer term, end nung summer term ng third year, yung may surveying class. Oh. Kasi lagi nakitang naiisip eh. Kulit mo kasi. Wow. So, Yun ba yung day na yung yun? last day nung summer term, kumain tayo nung carpool. Tapos up tayo sa drop-off point, maambon. Oh, Walang tapos walang payong. Kasi payong. nantay mo sila Tita Tel sa surveying. Wala kang payong. Actually, nakaalis na ako nun, nakalakad na ako. Siguro mga 5 meters away na ako. Tapos parang isip ko, mag-first move na ba ako, ganyan. Ha? Binalikan Oo, may mo. payong kasi ako. So, binalikan ko siya. Sabi ko, uy, may payong ka. Ganyan. Siyempre ako Maambon. kilig ako pero feeling ko lang, lang po, naawa lang siya sa akin kasi maulan. Shout out sa sa Caltex Regalado. Yes, sa may McDo. In a lot of ways. Kasi siya very mature. Ganun. Kasi si Bert, kapag mali ka, di ka niya kakampihan. Kahit kami, tapos mali ako, hindi niya ako kakampihan. As in, sasabihin niya talaga sa akin na, uy, guguin mo to, ganyan. Siguro he inspires me na rin. Magaling siyang architect. So parang ako, syempre, na-inspire din ako. At maswerte ako na ganun siya. So dapat ako rin. Role model, yun yung term. She gives me, peace. Kahit alam ko na sobrang dami kong flaws. I'm confident na pipili niya ako lagi. Hindi siya nag-fail na ipa-feel yun sa akin every day. Kahit may misunderstanding or kahit sobrang down ko na. She never fails to na ipa-feel sa akin na ako yung pipiliin niya every day. With that, I'm at peace. Yung advices mo sa life in general. Tsaka, diba, yung pag may mali ako, sinasabi mo talaga. Usually kasi, diba, yung tendency pagka partners kayo, kakampihan mo siya. Pero siya hindi. Alam kong hindi mo ko iiwan kahit sobrang dami kong flaws. Recently lang na-discover ko na sobrang short pala nung temper ko. Or feeling ko dahil under pressure lang. Pero ayun, yung pinapa-feel mo sa akin na hindi mo ko iiwan. Ayun. Ganda naman yung sagot mo. Siyempre. Parang ang tingin ko kasi before sa relationship, parang puro pagmamahal. Yung happy-happy lang. Kapag pala tumatagal na kayo, marirealize mo na, ayun nga, hindi naman laging masaya, ganun. Kaya ko palang magmahal ng kahit anong mangyari. Sure ako na hindi ko siya iiwan, ganun. Kasi medyo feeling ko nun parang mabilis ako mag-give up. Tsaka kaya rin akong mahalin. Siguro yung natutunan ko during our
4-year relationship. Ayun, kayang-kaya ko pala mag-commit. Love is a choice. It's not a feeling. And I just realized na, nga, no, totoo. Dati kasi nababasa ko lang yun sa social media. Then I just realized na staying in love is a commitment. Ayun yung term. Kaya kung magmahal unconditionally. Yun yung dapat sagot ko. Hindi ko lang maisip yung tamang word. Pero ayun. Tsaka, mas mabing patient kasi. Charot. Ayun. Parang na-feel ko rin kung paano yung sa situation ng parents natin na kasi mahal nila tayo unconditional. Oh. Syempre number 1, yung ma-enjoy namin yung company ng isa't isa. Kasi throughout our 4 years na relationship, syempre may iba kami priorities. College, yung studies namin, makapasa ng board exams. Ang dami naming magagawang first after marriage. So, excited ako sa mga yun. And then, after that, syempre yung forever na. I'm looking forward to... Charot! Joke lang. Na, syempre, makasama siya habang buhay. Yun yung lagi kong pinag-pray. Na sana tumanda kami together, gano'n. Tapos may family na rin kami malaki, gano'n. Together with our families din. Yun yung mga nilolook forward ko. Yung kami na lang, yung nasa-start kaming dalawa na. Kami lang muna, gano'n. But recently, di ba, first time lang tayo mag-movie na tayo ng Sine, dalawa. oo. And, syempre yung mga places din, travel, enjoy mo na yung ano, Together. yung Kaming dalawa. yung company Oo. ng isa't isa. Siyempre, yung to grow old, pero yun talaga pinag-pray ko. Tayong dalawa lang, paano yung mangyari, tsaka yung kung paano natin makakonquer din yung mga challenges. Tsaka later on, syempre, yung Siyempre, enjoy natin yung dalawa. Oo. having kids together. Congrats to us. O sa inyo mga nandito sa celebration, thank you. Thank you. Sino tayo? Yes. Congrats din sa inyo. Super na-appreciate namin na And nakapunta kayo. gusto lang namin malaman nyo na meron kayo special place sa heart namin dalawa. Kaya kayo nandito. Ayun. So, congrats to us. Congrats din sa inyo. Yeah. Yay! We're married! Ayun, yun lang. Burger yun eh. Burger. Ay, pala yun. Yay!